Hello! Hello! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Tatalakayin po natin yung nangyari dito kay Beanie, mga ka-plastic, at viral na naman sila. At pinag-uusapan kasi na kung bakit sila nagpe-face mask simula nung nakaraang araw na nag-concert sila sa iba't ibang mga probinsya. At ngayon sa Jensen naman po. At ang pangit pa dito mga ka-plastic na pagkamalan silang isang sikat na dancers na Jabberwockies mga ka-plastic. So dito lang naman kasi nagsimula yung pangbabash ng mga netizens about sa Beanie kasi para sa akin hindi ako mahilig sa mga P-pop eh. Baga yung kanta nila, ang alam ko lang yung Salamin. Narinig ko na siya, pero maganda rin naman siya para sa mga kabataan, mga Gen Zs, mga makabago o mga bagong henerasyon na mga teenagers. So panoorin natin itong isang video na ito na kung saan nagsimula na nag-face mask sila bago sila naging Beaniewockies. Eto. Nagkagulo lang kasi. So, may two-sideds kung bakit nila ginawa ito. So, baga, hindi ko naman hindi naman ako galit sa mga ginagawa ng mga sikat, pero hindi ko maintindihan bakit kailangan pa nila mag-face mask. No? Baga, simple ang galawan. Naka-headset pa yung isa. Pero obvious naman eh kasi si Mika naka red hair, naka face mask din. So para saan yung pagpe-face mask? Diba? Ayun right? Nagayon eh. Yan yung point of view dun eh. Tapos ito pa po yung isa pong reel. Galing kay Beanie Mika, nakaka-blast. Baka maka-copyright tayo. Wala tayong ano. Teka lang. Saan naman kasi ito? Yun, di ba yung pag-tour nila sa ano bang lugar to? Napalo ko pala eh. Yes, seryoso. Eto, naka-face mask kasi sila. So, basahin na lang natin yung comment. Wala pa man namang kilala no, tabon na anam. Cebuano yun. Filipinos dragging their own countrymen down instead of congratulating them for their achievements. Here you are bashing and belittling them. Why? Ang mga international artists lang ba ang allowed na mag-wear ng caps at face mask? Sa totoo lang, yung Blackpink, tsaka yung iba pang mga Korean icon na group, hindi ko sila nakitang nag-face mask na nag-tour dito sa Pilipinas. Yung Blackpink, di ko nakita na ganyan ang ginawa nila. Baga yun ang point of view doon eh. Hindi nag-face mask yung mga ganong group. Kahit yung nakalimutan ko yung group na iba eh. XO ba yun? Hindi eh, walang ganon eh. Sila lang naman yung nagganon. O yun, mga Squaw Cosmic, sabihin nyo na ang OA. Sa totoo lang, hindi naman OA yung ginawa ng Beanie. Mag-aayo lang nila gusto lang nila ng medyo privacy. Sorry pero nagulat po ako sa face mask. Meron pa ng halos buong mukha na ang natakpan. Dinaig mga K-pop Korean actors na pinagkaguluhan din sa Pinas. Baka need nila ng personal bodyguards. Bawat isang member kung ang concern ay dudumugin sila. Also, para din sa safety nila. Diba? Ano ba sila binumog nung sinalubong sila sa airport? Di naman, di ba? Tinilian lang sila, mga ka-plastic.
Nakalimutan kong isave yung isang video na nagdayo yung isang Korean actor na pinagkaguluhan sa mall. Yun talaga. Wala nang choice. Dinaan pa nga sa elevator pero pinagkaguluhan ng mga kababaihan. Pero hindi nag-face mask yun, mga ka-plastic. Ayan. Mga big deal naman talaga kung tutusin. Pero wala naman para sa akin yung ganun. Ito na yung pinaka-latest mga ka-plastic. Ito si Beanie Walkies. May mga natawa dito kasi yung mga itsura nila ay parang isang boys group ng mga Pilipinas na Jabberwockies. Diba? Beanie Walkies nga ang tawag sa kanila. Takip na takip yung muka. For what? Kasi sabi nila Mascara Festival sa isang probinsya. Ang dinarayo nila. Kaya yun ang tema sa palagay ko. Kasi yun ang nabasa ko sa isang post. So, diba? Tingnan natin yung comment. Mas nabilibang tayo sa comment Kaya sa mga bashers, Beanie, lalo na kayo manggigil, lalong sumisikat ang Beanie. At kaya tuloy lang suporta ng Bloom sa Beanie. Never man sa bashers. Wala naman silang nakita kundi kamalian. Enjoy your pain. Minsan lang yan. Para silang tatakbong ng oblish. Because kasi sobrang overacting din yung pagiging face mask ng Beanie. Para sa akin huwag kayong magagalit baka okay lang i-bash nyo ako sa mismong account ko, YouTube account, Facebook account. Ang kukulit. Atake na naman ng Almoranas dahil ang inis ng Morenong bottomless ang ano ba to? Pati dinami yung politiko. Maraming mga taga-supporters ng Beanie. Hindi naman namin nanggigigil kasi pansamantalang na naman kasikatan nila. Diba? Pag tumanda na ang Beanie, wala na yun. Parang ano lang, parang yung ano ba yun? Yung kumanta ng Bulaklak, Viva Half Babes, Sex Bombers, nung tumanda na sila, wala na, watak-watak na ang membro. Yung iba, naging artista, yung iba, nag-asawa ng foreigner, yung iba, naging negosyante, diba? Walang forever sa mga ganyan, mga ka-plastic. Tatanda rin yung mga yan. Mga engot. Umuuso na kasi yung di ba? Engot daw. Maging responsibility nga, sabi nga nila, maging responsibility sa lahat ng gagawin, mga ka-plastic. Beanie. Isa parang namamakyo pa yata ito. Tingnan niyo po. Kahit naman magtakip sila ma-identity pa rin sila kung sino dito si Mika, sino yung mga membro niyan. Si Mika lang naman ang kilala ko dyan. Pakista kasi yun. Diba? Yung Jabberwockies. Mga malalambot nga lang yung sayawan. Naka-A sila. Panis. Pero hindi pa rin maiwasan yung mga bashing na ka-plastic. Basahin na lang natin to. Ayan, boobs. For sure, ayaw ng Beanie yan. Management ang may gawa niyan. Wala silang magawa. Pero parang power trip. Ang hirap humingan yan. Kawawa naman. Tapos ibabash pa. Di naman nila gusto yan. But, meron ba na balita ang Beanie na lagay sa alanganing sitwasyon? Di ba nakita nyo naman yung video na bumaba sila sa escalator pero hindi naman sila pinagkaguluhan totally at hindi sila dinubog ng mga tao. Diba? Yung binash mo sila dahil balot na balot sila, ayan, embrace it nila. Ang galit mo sa kanila, huwag ka mandamay ng pangalan ng ibang artista na walang kinalaman dyan. Sino ba yung OA naman piling K-pop? Denied pa yung K-pop, di ba mga ka-plastic? Hindi naman ganyan. Ayan, sabi ni Magno Shaina.
few months from now, di ganyan kabangonin nila. I'm not their hater, pero it's the truth na mabilis magsawa ang mga Pilipino. Saka hindi lahat ng nasa itaas ay nanatiling nasa itaas. And by that time na di sila namamayagpag, saka sila uli gagawa ng way, paano uli umangat? For sure, that time, di na sila magtatakip ng mukha in public. Ayun naman si Diwata, mga ka-plastic. Isang buwan lang sumikat. Tapos wala na, di na siya napag-uusapan ngayon, mga ka-plastic. Diba? May hangganan din yan. Natatanda rin yung mga miyembro na yan. Diba? Walang sense na magtakip ng mukha. Kahit pa iutos pa ng management na magtakip sila ng mukha. Wala namang kakwenta-kwenta eh. Kapwa Pilipino, pag-anuan ninyo, diba? Hinay-hinay sa mga moves, basta good luck, tagumpay. Ang hirap yung magsayaw ka ng nakatakip ang mukha. May possibility na baka ma-injury sila. Kasi hindi naman totally makikita nila yung nasa paligid dahil ang hamas nila ay hindi naman totally nakalapat sa mukha. Diba? Bagay ang point of view lang dito, mga ka-plastic. Parang hindi kasi appropriate na magmask ka ng ganyan. Diba? Para sa akin, ang ibang interaction ng mga tao pag kayo'y naka-face mask, yumayabang na eh. Eh yan, si ganito, si ganyan, yumayabang na kasi naka-face mask na, hindi na untouchable na, hindi na mahipo-hipo na mga fans nila. Umangat lang ng konti, nag-million views lang ang YouTube channel nila, hindi na sila nakakaalala sa mga fans nila. Kaya ganun yung mga reaction eh. Siyempre, di may iwasan yun as a influencer o isang celebrity, talagang meron sasabihin ng mga tao tungkol sa'yo. Kaya kailangan, bago kayo gumawa ng mga ganyang bagay, maging vigilante kayo. Maging hinay-hinay kayo sa mga sinusuot ninyo, ginagawa ninyo. Kasi nandyan kayo sa loob ng showbiz eh. Where it comes sa showbiz, lahat ng gagawin nyo, napapansin ng mga tao yan. Diba? Hindi natin pwedeng i-consider na kapag ako'y nagsuot ng ganito, ay tatanggapin ba ng mga netizens ang mga gagawin ko. Diba? Lahat magagalit sa'yo. May possibility na mangyari yun. Diba? Sobrang hirap na yan, na magsusuot ka ng ganyan, na humihinga ka, bumabalik yung carbon dioxide sa bunganga mo. At may possibility na magkasakit sila dahil lagi sila nakamas. Diba? Umiikot yung baho ng bunganga. Hindi na nakakalanghap ng sariwang hangin. Diba? Para sa akin, wala namang sense na magganyan ka. Unless kung may nangyari sa'yo masama. Kagaya na lang ng mga politiko na pag kinamayan yung mga pansay, biglang ginilitan ng blade sa pulso, di ba? Yan yung below the belt na. Hindi, iba na usapan doon. Pero pag ganyan, wala naman ginagawa ang pansay nyo, tinilian lang kayo, nag-react na kayo na magtakip ng mukha. Kahit anong takip ng mukha ninyo, sa mga katawan pa lang. Ako kasi kapag kilala ko ang isang tao, kahit na magbalot ka pa ng malamalumpia na damit, malalaman ko na ikaw yan. Kasi iba yung aura. Yung galaw ng katawan kasi ang tinitignan ng tao, hindi yung mukha. Diba? Malalaman yun. Kaya ganun. So, payo ko lang sa mga sumisikat na mga P-pop dito sa Pilipinas. Huwag naman masyadong overactive, diba? Kahit sabihin yung utos ng management yan, pag-usapan ng maayos. Kasi meron pa rin mga fans na babatikusin sila sa mga konting galaw lang, sa mga konting gawain, sa mga konting suot lang. Maaaring ganito ang maging resulta na hindi sila magugustuhan sa lahat. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Medyo mahaba na ang aking opinion. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang mag-opinion about dito. Pero siguro yun na nga yun, na maging moderated tayo at maging maingat tayo sa mga gagawin natin as a influencer. Kasi nga, maraming masasaktan
na feeling ay mayabang ka na kasi gumaganyan ka na eh. Kaya yung mga ganun, kahit sa simpleng bagay na lang na kailangan pinag-uusapan ng management tsaka ng bini na dapat ba magsuot ako ng ganito. Eh, hindi naman kami naagrabyado kapag dumadaan kami sa airport. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Candid commentary video na video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.